Magandang hapon po, Ginoong John Paul Tonidero. Ako nga po pala si Gemma Sipigson, ang mag-uulat sa mga iba't ibang uri ng pandiwa. So, ano nga ba ang pukus ng pandiwa? Ang pukus ng pandiwa ay tumutukoy sa kung ano ang binibigyang diin sa pangungusap. Ibig sabihin, kahit pareho ang kilos, pwedeng mag-iba ang pukus depende kung sino o ano ang gustong bigyan ng pansin. Halimbawa, tao, bagay, lugar, o dahilan. Una sa mga iba't ibang uri ng pukus ng pandiwa ay aktor o tagaganap. So, ang pandiwa ay nasa pukus ng aktor kung ang paksa ng pangungusap ang siyang gumagawa o tagaganap ng kilos na sinasaad ng pandiwa. Karaniwan itong may panlaping mag, nag, mang, maka at makapag. Halimbawa, naglinis si Maria ng bahay. Ang binibigyan din dito ay si Maria dahil siya ang gumagawa ng kilos. Ginagamit ito kapag gusto mong ipakita kung sino ang gumagawa ng aksyon. Madalas itong ginagamit sa pang-araw-araw na usapan dahil natural nating inuuna ang gumagawa ng kilos. Pangalawa sa mga iba't ibang uri ng pandiwa ay ang layon o goal. Dito, ang bagay na tinutukoy o naapektuhan ng kilos ang binibigyang diin. Halimbawa, nilinis ni Maria ang bahay. Ang focus ay ang bahay, hindi si Maria. Mahalagang tandaan na ginagamit ito kapag mas mahalaga ang resulta ng kilos o ang bagay na naapektuhan kaysa sa gumagawa. Pangatlo sa mga iba't ibang uri ng wika ay ang focus ng tagaganap o locative. Ang binibigyang diin dito ay ang lugar kung saan nangyari ang kilos. Halimbawa, nilinisan ni Maria ang kusina. Ang kusina ang focus dahil ito ang lugar ng aksyon. Ginagamit ito kung gusto mong bigyang halaga ang okasyon o pinangyarihan ng kilos. Pang-apat is focus sa tagaganap o benefactive. Dito, ang focus ay ang taong nakinabang sa kilos. Halimbawa, ipinagluto ni Maria ang kapatid niya. Ang kapatid ang nakinabang sa pagluluto. Mahalagang tandaan na ginagamit ito kapag mahalaga kung para kanino ginawa ang kilos. Panglima is focus sa gamit o instrumental. Ang focus ay ang kasangkapan o bagay na ginagamit sa kilos. Halimbawa, ipinanglinis niya ang basahan. Ang basahan ang ginamit. Ipinapakita nito kung ano ang ginagamit para makagawa ng aksyon. Pang-anim is focus sa sanhi o causative. Ang binibigyang diin ay ang dahilan o sanhi ng kilos o damdamin. Halimbawa, kinatuwa niya ang balita. Ang balita ang dahilan ng kanyang tuwa. Ginagamit ito kapag gusto mong ipakita kung bakit nangyari ang isang reaksyon o kilos. Pang-pito is directional na focus. Ang focus ay ang direksyon o patutunguhan ng kilos. Halimbawa, pinuntahan niya ang paaralan. Ang paaralan ang direksyon ng kilos. Ginagamit ito kapag mahalaga kung saan patungo ang kilos.